sa PTV. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na sa mga OFW. Ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Hihimayin din natin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong papasek o Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live! Para sa ating unang issue ng bayan, kabilang rin ngayon sa 24 na priority bills ng administrasyon ang Progress Bill at ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act or IPIRA. Layo ng Progress Bill na magbigay ng karagdagang tax relief o dagdag buwis sa ilang sektor, hindi sa lahat. At habang ang IPIRA Act naman ay layunin na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente sa pangunguna ng Legislative Executive Development Advisory Council o ng LEDAC. Target ng administrasyon na maipasa ang mga panukalang ito sa susunod na taon o bagong matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay talagang napapanahon na bawasan ang ilang buwis na nakatalaga diyan sa pagsisingil ng kuryente, lalo pa at ang napakalaking bahagi sa mga kinikita ng ating mga kababayan ang napupunta sa kuryente. At ito namang IPIRA law ay talaga namang napapanahon na upang ito ay amyendahan sapagkat maraming mga provisions dito ang talagang kinakailangan ng amyendahan. At ito naman ay hindi lamang ang ating mahal na presidente ang nananawagon, kundi pati na rin ng ating mga kababayan na talaga nahihirapan na sa pagbabayad ng napakamahal na kuryente. Considering that the Philippines has the highest electricity rate dito sa ASEAN at isa sa pinakamalaki at pinakamataas na bayad ng kuryente dito sa Asia. Kaya ito ay sana naman ay mapabilis ito ng Kongreso ang pag-aamyenda dito sa mga batas na ito. At sila ay nangangako na ito ay maaring maipasa sa susunod na taon o kaya ay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para naman sa ikalawang issue ng bayan, naglaan ang pamahalaan ng halos 19 billion pesos na pondo ngayong taon para sa mga scholarship program ng Technical Education and Skills Development Authority o ng TESDA. Sa kasaysayan nito, ito ang pinakamalaking budget na natanggap ng ahensya para mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming Pilipino na matuto ng kasanayan at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Ang talagang focus ngayon ng ating pamahalaan ay magkaroon tayo ng mga workforce, ng labor force na talagang skilled na hindi lamang dito sa ating bayan nangangailangan ng mga skilled workers pati na rin sa ibang bansa. Sa katunayan ay napakalaki ng ating mga kababayan na OFW ang mga na-hire sa ibang bansa dahil sa kanilang mga skills. Kaya ang ating pamahalaan ngayon ay naglaan ng napakalaking pondo. Sa kasaysayan ng TESDA, ito ng pinakamalaking pondo na naibigay ng ating pamahalaan upang pag-igtingin ang pagsasanay sa mga iba't ibang mga skills. At sa kagandahan nito ay yung mga kumukuha ng mga TESDA na kurso ay kung ninanais nila na ipagpatuloy ito sa kolehiyo at para sila ay magkaroon ng college degree, ay ito ay pinapahintulutan na rin under the ETIAP o ng Expanded Tertiary Certification Program. Kaya hindi na ito mahirap para sa ating mga kababayan na magdesisyon kung sila ay mag-uumpisa muna sa TESDA. At siguro na naman ay panahon na upang baguhin natin ang kultura ng ating edukasyon na tinitingnan natin na ang TESDA ay isang mababang uri ng pag-aaral o ng edukasyon. Hindi ito dapat ang mindset natin sapagkat ang TESDA ay kinakailangan natin upang tayo ay makapagkamit ng talagang industrialization.
At sa ating pag-aaral ay kailangan talaga natin ng mga skilled workers. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi pati na rin ang ibang bansa na ninanais na mag-empleyo ng mga Pilipino. Panghuli sa ating issue ng bayan sa pamamagitan ng Subaybayan ang Proyektong Bayan o Subaybayan Project, pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang real-time monitoring sa government-funded projects ng mga lokal na pamahalaan. Ang Subaybayan Project ay isang online platform kung saan maaring makita ng publiko ang status ng mga proyekto at kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno. Layo nito na mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Kung inyong maalala, napakaraming mga ghost projects ang na tumambad sa atin, lalo na itong mga flood control projects na mismo yung mga gobernador at mismo mga LGU ay nagugulat sapagkat hindi nila alam na meron palang mga nakalaan na proyekto sa kanila na sa kalaunan ay nagiging ghost projects dahil kasi tinanggal nung nakaraang administrasyon ang proseso ng pagtanggap ng local government units ng mga proyekto na nakalaan sa kanilang lugar. Ang nangyari ay nagkaroon ng mga report na itong mga projects na ito ay natapos or complete kahit na walang ito ay hindi man lang nalaman ng mga local government officials. Dati kasi ay ang isang proyekto ng national government at lalo na yan DPWH kapag ka ito ay kanilang ginawa sa isang lokal na lugar ay kinakailangan ng pirma ng certification of completion ang local government units para ito ay matawag na talagang nagawa o completely constructed. Ang nangyari, inalis sa local government units ang prosesong ito. Kaya naman, maraming mga ghost projects ang nakalusot. At hindi lamang yon, maraming mga gobernador ang nagulat na marami pala mga proyekto na hindi nila nalalaman dahil kasi inalis na sa kanila ang kanilang tungkulin na ito ay certified na completion ng project. Kaya ito, yung ginagawa natin ngayon sa bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan ay meron tayong subaybayan o kaya ay real-time monitoring ng mga proyekto, ito ay may iwasan na ngayon ang pagkakaroon ng mga ghost projects sapagkat ang taong bayan na mismo ang makakasaksi kung ang proyektong ito ay talagang ginagawa at ang paggamit ng pondo ay nasa tama. Samantala, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makasaysayang umabot sa 82,000 ang napromote na guro at school heads ng Department of Education. Kaya naman, para talakayin yan at ang iba pang tagumpay ng DepEd, makakasama natin mamaya si Education Secretary Sani Angara. Kaya tutok lang at magbabalik pa ang Larigadon Live! Nagbabalik ang Larigadon Live. Isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling sona ang pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Mula sa learning recovery hanggang sa paghahanda ng mga kabataan sa digital age, kamustahin natin ang mga prioridad ng DepEd. Kasama natin ngayon si Education Secretary Sani Angara. Magandang gabi, Sec Sani. Magandang gabi, Sec Larry. Maraming salamat at napaunlakan mo ang aming imbitasyon at alam namin na talagang busy-busy ka. Noong isang gabi ay kagagaling mo lang ng Tacloban at ikaw ay nag-ocular ng mga eskwelahan doon, no? Opo, salamat, Sec Larry, sa pag-imbita dito sa inyong programa. Good evening din po sa ating mga televiewers. At salamat sa oportunidad para mapaliwanag yung mga prioridad ng Marcos administration pagdating sa education. Dahil maganda, maraming positibo ngayon na ginagawa ang DepEd sa pangunguna mo
at sa tagubili na rin ni Pangulong BBM. Kaya ito, napakaganda ng ating magiging pagkakataon na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang mga ginagawa ngayon ng DepEd. Nabanggit sa ikalimang sona ng Pangulo na umaabot sa mahigit 80,000 na guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote dahil sa expanded career progression. Gaano kalaking achievement ito? Dahil ang alam ko, more than 20 years na sa kanila. Yung iba, hindi man lang napopromote. Para sa mga guro, para sa kanilang mga pamilya, na hindi na-promote ng isang dekada, 2 dekada, Seclari, napakalaking bagay. Baka ito yung pinaka-mahalagang legasiya ng ating mahal na Pangulo dahil nung nakaraan, mag-aantay ka ng bakante, may magre-retire bago ma-promote. O kaya yung mga galing sa isla o sa bundok, sa malilit na paaralan, ay lilipat sa malaking paaralan dahil mas maraming item ho doon. So kawawa yung maliit na paaralan dahil magaling yung teacher na yon pero aalis siya. At kilala niya yung komunidad, aalis siya, pupunta siya sa malaking paaralan. Para lang sa siyempre, promotion. ma-prioritize siya sa promotion. Ngayon ho, kahit saan ho ang teacher, Ayun. merong So, equal opportunities equal na yun. opportunities ho ito. Tsaka ano talaga, pinadali na ho yung promotion. At nagugulat ang lahat dahil akala nila, never magre-retire sila na hindi na-promote. na-promote. Sinabi nga ni PBBM, di ba, no, walang magre-retire na teacher 1. So, ang sabi ko naman, walang magre-retire teacher 1, pero hindi ko magarantiya na walang magre-retire na single na teacher dahil nasa kanila na yun kung magde-date sila, di ba? kasi yun ang sinabi ng teacher, busy sila. Wala na silang love life, Seclari. So, no, pero ngayon, napakalaking achievement. We've promoted, I think, close to 82,000 teachers. 82,000? Opo. At we're proposing even more for, kasi nung nalaman ng mga tao, talagang nagdagsaan ng papeles. Nag-submit silang lahat dahil nakita nila. Siyempre, pagtaas bukod sa dagdag sweldo, yung recognition. Yung recognition. Sec. Ano yan, napakalaking motivational factor Opo. niyan. Galing nga po ako sa Bicol. Oo. Halos 5,000 yung na-promote noon. Wow. Isang gathering lang ho yun. So, paulit-ulit ho yan throughout the country. Tapos si Pangulo, kasama si First Lady, dahil teacher din ho si First Lady. Ang biggest namin, 8,000. Talaga? Sa isang lugar? Sa Capiz naman ho. Dahil Capiz, Western Visayas ho yun. So, sakop niya yung Antique, yung Aklan, Iloilo. So, yung buong Panay Island, nandun nun 8,000 ang na-promote. Kamusta naman ang reaction nila? Nako, pag nandun ka ho... Dahil yung iba dyan, 25 years ng teacher 1. Nag-iiyakan ho. Nag-iiyakan Talaga? sa Clary. Nag-iiyakan ho. That's very emotional sa kanila dahil ramdam na ramdam. Lalo na pag sinabi ni Pangulo na ito yung talagang deserve nyo, parang Oo naman. parang lahat ng hugot nila lumalabas eh. So, kita mo talaga, this is a program that magiging legacy po ng Marcos administration ito dahil Actually, part din yan ng improving the education Definitely. system. Siyempre, kung yung teacher walang gana, Correct. di ba? At saka nag-aalisan, si Clary. Marami tayong Filipinos in ASEAN kasi naging rin ako, Pangulo ng Southeast Asian Ministers. Rotating ho yan sa mga bansa. So binisita ko po. Kahit saan ako pumunta, sa Cambodia, sa Indonesia, sa Thailand, merong community of Filipino teachers. At karamihan sa kanila dating DepEd. At sa mga kwentuhan namin, umaalis sila after about a decade dahil maganda nga ang sweldo sa pasok, pero isang dekada hindi sila pro-promote. Hindi tumataas yung sweldo nila. Walang movement, walang upward mobility. Talagang they look for greener pastures. Ngayon, tingin ko mas stable ang ating... may cost yun, Seclari. Pag umaalis ang mga teachers mo, train nyo yan, gumastos kayo sa training niya. Yung experience Gagastos ka na naman ng retraining. Opo. So, tsaka iba siyempre yung may experience Iba na. yun. I'm sure kayo, nagturo na ho kayo, nag-abogado ho kayo. So, yung value of experience and training, hindi basta-basta mapapalitan ho yun. Yun nga. Well, matagumpay na nabawasan ng paperwork ng mga guro ng mga 57%. Ano ang magandang epekto nito sa ating basic education system? No? Yun talagang Kasi, utos. yung sa halip na harapin nila o asikasuhin yung pagtuturo, ang dami nilang paperworks. Yun ang nakita naming reklamo at bilin din po ng ating mahal na Pangulo, Seclari, padaliin natin yung trabaho at dapat ang focus nila sa pagtuturo talaga. Kaya yung makikita mo yung education policy ng Marcos administration is very holistic. So, andyan dyan yung promotions. Andyan dyan yung reduction in paperwork.
Tapos andyan dyan din po yung pag-hire ng admin officers or AO Yeah, yun at saka ang dapat. project development officers. Kasi ang dami na hong proyekto na nakaatas po sa mga guro pero hindi strictly educational. Nalaman ko na yung mga guidance counselors do ay kulang Kulang ho tayo dahil to be a registered guidance counselor in the Philippines, kailangan may master's degree ka ayon sa batas. sa batas. So, ang bilang namin sa mahigit 40,000, siguro 4,500 ang bakanting posisyon ng Talaga? guidance counselor. Opo. At kahit willing na po, may budget na po yan, willing kami mag-hire. Wala pong aplikante, wala pong ma-hire. Dahil merong mga rehiyon na wala talagang graduates. Siguro dapat reviewin yung batas at siguro medyo babaan yung ano. Well, gumawa Kasi ng bagong kung, batas ho dyan ang Kongreso, yung mental health and in basic education law, na hindi naman kailangan guidance counselor, registered guidance counselor. Pwedeng may degree in guidance counseling, in psychology. Tapos merong position, gumawa sila ng bagong positions in the schools na parang guidance counselor din ang trabaho. Pero yung qualification, hindi naman kailangan may O master's kaya degree. mag-open tayo nung programa na yung mga volunteers, no? Yung mga magulang na mga proven na talagang mahusay ang pagdadala ng pamilya. Opo, Pwedeng maging guidance counselor na mga independent na accredited lang ng schools. Yun din ho ang binanggit ni Pangulo, kahit dun sa mga sabi niya, dun sa mga eskwelahan na walang guidance counselor, dapat yung mga teachers doon, magkumpul-kumpul sila at may assignment sila sa bawat estudyante. Para yung kada estudyante, hindi niya pakiramdam na isolated siya sa eskwelahan, bahagi siya ng komunidad. Dahil nakikita ho natin dito sa mga insidente ng bullying, ng violence, karamihan bagong estudyante. So, parang hindi siya na-welcome doon sa komunidad. So, trabaho ng teacher na rin, hindi lang magturo, kundi kasi parang pangalawang bahay yung or second home yung school eh. So dapat parang pamilya ang trato sa mga estudyante. Pero siguro meron ding advantage yun na hindi tagaloob ng school yung nag-act as counselor or guidance counselor. Well, maaari ho. Kung yung may mga kilalang mga tao doon sa komunidad na tinitingala at ginagalang, baka pwedeng ganung sistema rin. Pwede ho. At yan din ang suggestion sa mga barangay tanod. Ganun. Pwede sila mag-monitor para to maintain peace and order sa mga komunidad natin. Kabilang sa mga itinutulak ng DepEd ang pagpapatupad ng Last Mile Schools Act at GIDA Schools Act. Paano ito makakatulong sa pagtungon ng kakulangan ng classrooms at pag-abot ng mga liblib na paaralan? Bagong batas ho ito, Sec. Larry. So, in the process kami na ginagawa namin yung implementing rules. Pero maganda ho ang intensyon ng batas na ito na ma-focus yung mga malalayong lugar na yung tatawid pa ng ilog, yung mga marami ho ganyan. tayong nakikita ngayon sa TV na nafo-focus yung mga last mile Last schools. mile, Huling-huli, ang hirap minsan. Yung iba, kailangan magkabayo ka. Tapos yung iba, may hanging bridge pa. So talagang mahirap Tsaka yung mga abutin. estudyante naglalakad ng mahigit 1 kilometro. Opo, para iba lang, buwis buhay nga. Pagka malakas ang bagyo, buwis buhay ho buwis siya. Dahil, buhay, ano? dahil yung hanging bridge, pag-aaral, andun yung alon. So, nakikita ho natin yon. So, obviously, yung DepEd, hindi namin kayang pagawa yung mga tulay dyan. So, hihingi kami ng tulong sa ibang ahensya. Mabuti naman, nandyan ho ang DSWD. Meron silang Kalahi Seeds Infrastructure Program. Katulong namin si Sec. Rex. Si Sec. Vince sa DPWH, katulong din ho natin. Pinipinpoint namin, pinapadala namin sa kanya yung lokasyon nitong mga eskwelahan. Pero yung batas, kumbaga, pag guro ka sa last mile school, may added, yung tinatawag na special hardship allowance ang ating mga guro dyan. So, mas mataas ang sweldo niya. So, pero hindi sweldo, kundi allowance lang ho siya. Allowance lang ho siya. So, parang pag pumunta na siya sa poblasyon, hindi mawawala na yung hardship allowance. Yung mga emergency allowance lang yun. Opo. Parang Para ganun, no? dun sa hirap niya. Kasi yung iba, nakita ko, natutulog na dun sa eskwelahan eh. Hindi na umuwi. Umuwi na lang yun sa weekend. Kumbaga sa Monday to Friday, natutulog sa eskwelahan yung mga ibang teachers. Ganun pala, no? Maiba tayo. Kamakailan ay binanggit ng DepEd ang pagsasa-prioridad sa reading, writing, math skills at ang AI readiness ng mga estudyante. Ano ang dahilan nito? Well, ito yung palagay natin na kaya tayo medyo... Ito ba yung response natin doon sa PISA Yes. rating natin? Tama ho kayo, Sec. Larry, kasi ano yun eh, dugtong-dugtong na yun eh. Kabit-kabit na ho yan. Dahil
masama ang performance natin sa achievement test, binanggit niyo yung PISA, ano po yun? Yan yung pinaka-comprehensibong exam across the world na pinapagawa ng OECD. At noong 2019, huling-huli tayo dyan. Noong 2022, parang pangatlo tayo sa huli. So, inaantay natin yung resulta ng pinakabago and hopefully gumanda ang resulta dahil may mga reformang na-implementa po si President Marcos. So, yung focus nga natin is on... So we are hoping that our rating would improve. Improve dahil meron na tayong mga programs na for ito second year na po nitong tinatawag na ARAL program. Ano po yung ARAL? Ito yung tutorial, yung remediation. Ibig sabihin, pag may batang nahuhuli na o nahihirapan, may mga programa na yung mga tutors papasok. Kung ang kahinaan niya ay reading or math or science, bibigyan siya ng tutor ng bawat paaralan. So, nationwide ho ito, Seclari, malaking programa ho ito. Malaking programa. Malaking programa. At sino pwede maging aral tutor? Pwedeng teachers or yung mga naghahanap ng item. Pwedeng sa ibang lugar, pwede pa nga yung education major. Ang kagandahan nito, parang sa pribado, pag mahina ang bata or nahihirapan, binibigyan siya ng tutor. Ngayon, ito first time sa ating kasaysayan na nationwide may tutors ang ating mga bata. Ito ay nasa ilalim ng Republic Act 12-028, ano? If I'm not mistaken, baka tama ho kayo, hindi ko na maalala yung number. Yung tinatawag natin na Academic Recovery and Accessible Learning Program. Yan na ho yun. Ang ganda nito, ha? Opo, maganda ho Kailan ito. ito naipasa I think bilang batas? 2 years ago. 2 years ago. Opo. Kakaalis ko lang ng Senado at kakaupo ko lang sa DepEd. Tamang-tama. Yun ang Bali ikaw ang dinidebate. implementor nito ngayon. Ako nag-implement, pero sila na po nagpasa yung mga kasamahan ko. Ngayon, Senate President Sherwin Gatchalian, siya yung author or sponsor nun. Kasi siya ang Education chairperson. Chairperson. Tsaka yung nagtatagho kami ng EDCOM eh. So kaya karamihan ng ginagawa namin ngayon under the Marcos administration, mga recommendation din ng EDCOM. Kaya malawakan ho, malayo ang paningin. Alam mo, bilib ako dyan kay Senator Win Gatchalian eh. Nakasama ko yun sa campaign eh. Talagang... Napakasipag ho. Napakasipag. Maglalabas ba ang DepEd ng malinaw na guidelines kung paano gamitin ang AI ng mga estudyante at guro? Magandang tanong ho yan dahil parang may pag-aaral ngayon sa Clarida sa kolehiyo, parang 80% na ng estudyante gumagamit ng AI or 70% ng AI. Kaya ngayon kung saan kami ngayon is gusto natin turuan yung mga teachers paano gumamit ng AI. Dahil malaking tulong, ang naging problema ho natin yung teachers mismatch. Anong ibig sabihin nun? Yung mga nagtuturo ng science, hindi naman eksperto sa science. Parang ganon. Math teacher siya, pero ang ituturo niya, araling panlipunan, parang ganon. So, yung AI dyan makakatulong ho. Dahil yung mga basics, pwedeng i-refresh in a short amount of time. Hindi naman kailangan mag-aral ulit siya ng kolehiyo. So AI for teachers is our focus now. But later on, ang goal talaga natin is bawat estudyante may working knowledge of AI dahil yung mga industriya, yung mga industries of the future, syempre kasama na po ang AI. Sting of the future. Opo, yan yung sinabi ni Presidente. Hindi naman maiiwasan eh. Yes, tama ho kayo dyan. Yan yung sinabi ni Presidente na we must bridge the digital divide. Ibig sabihin, bakit yung mahirap lang ang magaling sa computer, sa AI, sa digital? Dapat lahat ng bata. We have to be prepared for the future. Kasi lalo pa't maapektuhan ang mga trabaho. Kapag lalo na yung mga hindi gumamit ng AI o yung hindi marunong sa AI, baka ma-dislodge sila doon sa kanilang mga trabaho. Totoo yan. Even the professionals. That's very true. Even us, lawyers, mga lawyers, Clary, sabi nila, di ba may panahon na tax lawyer is one of the most specialized practice. Ngayon, one of the endangered practices na siya. Dahil sa AI ho. Yung AI kasi, yun ang irony makikita mo na kung ano yung mga tax levels or computation. Basta tama yung information, kompleto na ho yun. Seksani, paano naman ninyo sinisiguro na mas magiging employable ang mga senior high school graduates? Dahil dito sa, di ba, nagkaroon ng usapan dyan sa yung K-12 na yan at ang sinasabi nila, yun daw purpose ng K-12 na para maging ready sila na magtrabaho, parang hindi naman daw na-achieve. Tama ho yun. Tama ho rin yung mga kritiko ng K-12 dahil isang dekada pa lang ang implementasyon yan. Nakita namin sa tulong din ng EDCOM, yung mga kamalian, isa dyan,
hindi tayo nagbigay ng certification sa ating mga graduates. Ngayon, under the Marcos administration, hindi lang high school diploma ang meron ng isang tao. Kung gustuhin niya, meron siyang certification from TESDA. Libre po 'yun. Oo. Kasi dati pinapagastos pag gusto ng bata maging certified, gagastos siya ng 1,500. Oo. Karamihan ng pamilya ko walang panggastos ng gano'n. Actually, napakagaling ng ating mga programa ngayon pagdating sa edukasyon. And maalala mo yung ITIAP, yung Uy, maganda ho Expanded yung ITIAP. Tertiary Learning Program na certification program na kahit yung graduate ka ng TESDA, if you want to take up college courses, yung mga kinuha mo doon sa TESDA will be accredited. Tama ho 'yun. Oo, Ang ganda ho dahil nung kasi, ITIAP. dati kasi, yung TESDA, hindi yan recognized sa Opo. oo. Yun ang mali Ngayon, natin. recognized, no? Oo, kasi in demand ho ang semi-skilled workers ho Oo, ngayon oo. sa Actually, sa ibang bansa, ibang bansa, kagaya ng oo, mga opo. napuntahan ko, yung Taiwan, Opo. mas ang hinahire nila yung mga skilled kesa dun sa mga 4-year course na graduates. Yung sabi nila, yung AI cannot fix your sink, di ba? Pagka may sira sa bahay, hindi kaya ayusin yun. Pero yung mga latero natin, yung mga... At ang gagaling ng ating mga skilled workers. Opo, totoo. Actually, yan ang mas maraming employment na nakukuha sa yung mga OFWs natin. Tama ho kayo. Kaya ngayon, pati yung mga barangay health workers, pinag-aaralan ngayon ng CHED, ng TESDA, at ng DepEd, paano ma-accredit yung experience nila as barangay workers. Oo. Para tumaas din yung, makakuha sila ng mas expertise at saka ma-credit yung kanilang experience. Oo. Kamusta naman ang school-based feeding program ng DepEd sa nakalipas na mga buwan? Balita namin ay katuwang ninyo rito ang Department of Agriculture. Paano nakakatulong ang partnership na ito? For the first time ho, binigay na po yung milk feeding program sa DA under the National Dairy Authority. Dati kasi sa amin yon. Hiniwalay na yon para bukod sa makapag-deliver ng gatas. Ang problema ho ngayon sa Clarice, parang hindi natin nami-meet yung cycle nung buong school year sa gatas dahil wala tayong local supply, panay ang import natin. So, sa ang ngayon, long-term kulang goal, pa rin? ang long-term goal talagang palakihin mo yung dairy industry ng Pilipinas. So, trabaho ho 'yan. Gaganda ang hanap buhay sa countryside. Oo. Bukod dyan, very healthy ang gatas. Tapos, nung May mga kaakibat na programa dyan ng ating pamahalaan tungkol dyan sa mga ganyan. In fact, kasama yan dun sa mga small loans na pinapamahagi ng Land Bank at saka ng DBP. At marami pa mga financial institutions ngayon na ready na mag-assist basta Tama po agribusiness ang gagawin. Tama At kasama po yun. yan. Isa yan sa mga trust ni Sec Kiko at ni Pagulong Bongbong. Oo. At kami naman, ang focus namin, pagka may local producer, doon kami bibili. Kaya ang feeding program namin is decentralized sa Clary. Sa division yun level naman siya. tama, oo. Sa division level. Hindi siya dinidikta ng National. central office. Oo. So, division talaga. So kung yun Kung yung merong lungsod, yun yung available probinsya, doon, kausap nila yung local cooperative, farmers cooperative. Yan ang Doon kami. napakaganda. Opo, kasi may na-discover namin. Doon sa Bicol, bumibili sila ng pagkain sa Nueva Ecija pagaling. So sabi ko, yung gastos mo sa transportasyon, tapos doon yung pa lang, spoilage, yung potential. doble na yung logistics Opo. cost So, nun. parang hindi siya efficient ba? So, yun ang isa sa mga ina-address ko natin dito sa programa. At saka, humaba na ho, buong school year na po ang feeding program ngayon. Mabuti. Opo. Tapos, Alam mo ba, Seksani, na ako ay nagkaroon ng, nung hindi pa ako nakaupo sa gobyerno, nagkaroon ako ng programa, yung BBM, Batang Busog Malusog, na pumipili, tumitingin kami ng mga eskwelahan doon sa mga talagang mga mahihirap na lugar o mga, hindi naman depressed talaga, kundi yung medyo nangangailangan lang ng tulong. Nagdadala kami doon ng mga gatas, mga oatmeal, mga Nutriban. napakagandang programa niyan, Sec. Marami kami eskwela na inikot. Salamat. Malaking tulong kasi sa feeding program, may feeding law ho tayo. Ang talagang required ng batas, ang mandato ng batas, yung wasted and severely wasted, yung kulang sa timbang. So,
ibig sabihin, hindi lahat ng bata napapakain minsan. Pero except ngayon, this year, for the first time, lahat ng kindergarten, lahat ng grade 1, papakainin sa public schools. Ang dami ho yun, parang nasa 4 million, lampas 4 Ako, ang million. ginawa ko noon from grade 1 to grade 6. Ang dami Ang mo dami kong eskwelahan na kinover noon. Napakaganda At ang kagandahan noon, wala akong ginamit na pondo ng gobyerno. Ang galing. Oo, Donors pa meron na yung donors. may mga donors ako noon na ang nire-request ko sa kanila, huwag pera yung ibigay, kundi yung yung gatas, mga oatmeal at napakaganda naman ng pagtanggap nila dun sa aming mga request. Ang dami nyo natulungan ho niya. Oo. At yun nga, plano ko rin ituloy uli. Ang kagandahan ng Seksani, marami mga organizations, mga civic organizations, nung makita nila yun, kinopya na nila. Ang sabi ko sa kanila, huwag nyo na akong hintayin. On your own, you do it. Tama, tama. Dahil ang purpose nga nito is to set as an example na pwede naman pala natin gawin to. Hindi ka naman gagastos ng milyon-milyon. At least yan makatulong tayo. So nakikita ng iba, ginagaya na rin nila. Maraming salamat, Sec Larry. Oo. Maraming salamat. Yeah, balikan natin na Seksani ang tungkol sa pagpapatayo ng mga karagdagang mga paaralan. Kamusta na ito ngayon? At lalo pat napakalaki ng i-cover ninyong 24,000 na classrooms ang elementarya ang kailangan ninyong habulin. With your budget, with the DepEd's budget of 1.3 trillion, ay ito ba ay marirealize natin bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, mga 2 taon na lang si Pangulong Oo, Bongbong. 2 taon na lang Kung may tayo. ulit yung budget for 2026, kung maulit in 27 and 28, palagay ko malaking bahagi nung tinatawag na deficit o kakulangan sa classrooms, maiibsan o masasagot ko natin dahil this year, mga 20,000 tayo. Tapos may PPPs pang pinaplano na 16,000. Oo. So, by the end, siguro by first or second quarter next year, nakapag-umpisa na tayo ng mga 35 to 40,000 classrooms. So, yung 140,000 na kakulangan, kung ginawa mong 3 taon yon, parang nasagot mo yung 80 or 75% nung kakulangan. Magmula nung naupo kayo, kasi na-discover nyo noon na wala palang halos na paggawa. Magmula nung naupo kayo bilang DepEdsec, ay mga ilan na ang napagawa ninyo? Under your term, Ang figure, Under your latest figure leadership, natin, parang mga 21,000 na po tayo for good. completion. Opo. For itong Napakalaking since, dito ginhawa niyan dahil dati talagang halos na zero tayo dyan. ay, may taon ho kasi nung COVID, yun ang kamalian natin. Yung ibang bansa, COVID, nag-construct sila ng classrooms. Tayo, hindi tayo nag-construct nung panahon ng COVID. Despite the budget, Hindi, allotted. dinivert kasi yung budget nun eh. Oo. Dinala sa ayuda, dinala sa... So yun ang error natin looking back. Pero ngayon, dapat forward-looking tayo. Pagplanuhan ho natin, hindi pwede. Yung regular number of classrooms lang na 5,000 a year, hindi natin ma-resolve yung problema. Okay. Sa kabila ng mga ilang balita ng karahasan sa mga paaralan, paano sinisiguro ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro? Magandang tanong yan, very timely question, Sec Larry, dahil nakita natin may barilan dun sa Tacloban, merong saksakan last week sa Las Piñas. So, nangyayari minsan, tinatago talaga eh. Yung nangyari sa Las Piñas, tinago yung kutsilyo sa loob ng thermos. Oo. So, kahit may metal detector, Oo nga, pinalusot dahil- dahil hindi nila tiningnan yung loob. Oo. Dahil minsan, ang daming estudyante, libo-libo. Hindi mahalungkat lahat ng gamit dahil hindi Kasi maliliit yung metal mga nga bata. naman yung water Opo. jug. So, yun, security guard, bakod, CCTV, yung pagro-ronda ho ng mga barangay tanods, dapat kompleto yung rekados pagdating dito sa school safety. At saka bukod dyan, pati yung pakikihalubilo ng ating mga estudyante at saka teachers, medyo binabago na natin. Pag nakikita natin na merong hindi nakakasama sa grupo, medyo kailangan kupkupin sana. Kasi napansin namin, karamihan yung perpetrators dito ay ng school violence talagang troubled youth. At saka, ibig sabihin, may problema, may pinagdadaanan. So, yung Tapos nakakaramdam pa sila na outcast sila, parang gano'n. Tapos nakakakita pa sa social media na dito sa bansa, may copycat effect daw yan, Sec Larry, ayon sa mga eksperto. So, gusto natin, huwag na umabot Yun sa nangyari ganun. sa Tacloban copycat yun eh. That's correct, Sec Larry. Ang suot niyang t-shirt, yung suot nung sa Columbine sa Amerika. So,
dahil nga ang pakiramdam niya parang hindi siya tinanggap dun sa komunidad. So, Bukod sa mga napag-usapan natin, ano-ano ang mga pinakamahalagang reformang nais ninyong maisakatuparan sa ilalim ng inyong liderato? At ano rin ang mensahe ninyo sa publiko? Yung mga bagay na hindi natin napag-usapan o nakalimutan ko itanong, baka ito na yung pagkakataon na pwede ninyong bahagi ito sa ating mga kababayan. actually, halos natanong niyo na lahat, Sec. Larry, pero sa mga kababayan, ang nais namin sa DepEd is ipagpatuloy yung mga reforma for the remaining 2 years of the Marcos administration. At sabi nga ng Education Commission, kailangan minimum 10 taon ng reforma. Pero magandang simulain itong ginawa ni Pangulong Bongbong na pinataas yung budget para sa feeding program, para lahat ng bata na kinabang, yung tinaas ang budget sa school building, sa classroom building program, tinaas din ang yung aral program kung saan lahat ng nahihirapan na bata merong personal tutor. So lahat yan, pag pinatuloy po natin for 5, 10 years, makikita po natin ang resulta, Sec. Larry. Well, maraming salamat, Sec. Sani Angara ng DepEd at napakaganda ng iyong mga ibinahagi na impormasyon sa atin. At talagang ito ay mauunawaan ng ating mga kababayan kung ano ang mga magaganda at mga positibong ginagawa ng Marcos administration at ng DepEd sa iyong pamamahala. Kaya maraming salamat. Sana ay maimbita ka namin muli kapag nagkaroon pa tayo ng mga iba pang mga updates tungkol sa Department of Education. Maraming salamat sa oportunidad nito, Sec. Larry, at napakaganda nung pagtatanong nyo na naipaliwanag po namin yung marami naming programa at mga reforma ng Marcos administration. Maraming salamat, Sec. Sani. Samantala, mula sa makabuluhang usapan kasama ang DepEd, maya-maya ay muli naman tayo magkakantahan. Kaya dyan lamang kayo at magbabalik pa ang Larigadon Live! Ito pa rin ang Larigadon Live. Bago tayo tuluyang magtapos, halina't samahan niyo muna kami sa isang kantahan. Kasama ko pa rin si DepEd Secretary Sani Angara at ang aking pianista na si Maestro Alan Lagasca. Music, Maestro. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you And the way you look tonight. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod ulit na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi
dito lang sa PTV. Samahan niyo ako muli para talakayin ang mga mainit na usapin sa ating lipunan at alamin din natin ang iba pang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek, Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live. With its word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Maraming salamat, Secretary Sani Angara ng DepEd. Minsanan lang yan, sir. Salamat. Minsanan.